maingay, meron akong ibibigay. Come on! Nasaan ang ingay? Come on, come on, come on! Oh yeah! Alright, here we go, here we go! San, ho! Del, mon! Come on! Ru! La! Here we go! An! Ru! Oh, sino pinakamaingay? Come on, come on! Here! Nasaan ang ingay? Nasaan ang ingay? Sa pinakamaingay, meron akong ibibigay. Come on, down! Magandang hapon, San Jose del Monte, Bulacan. Ngayong araw na ito, akin pong nasaksihan, akin pong napagmasdan na ang mga Bulakenyo sinamahan ang 12 alyansa sa init ng araw. Kaya bilang sukli, ang 12 alyansa kailanman hindi kayo iiwan sa patak ng ulan. Kaya pag sinabi kong 12, sabihin nyo alyansa, 12. Pag sinabi kong para sa, sabihin nyo kaunlaran, para sa 12. Para sa Bulacan, sino ba ang pinakamaingay? Come on now! Sino ang pinakamaingay? Parang ito ang pinakamaingay? O na pinakamaingay? Ano pinakamaingay? Here we go! Oh, 12! Oh, para sa sino ba ang pinakamaingay? 1, 2, 3, here we go! Ako'y nasama natin! Para sa akin, nabi mo ko doon. Nagtuturo na siya, hindi ba kami upang si mahalata. Siya ay nagpayabang, nagpemilisitwa, daw siya sa alabang. Ako ay umakbay, mahigpit na, naglalaway sa baday niya. Kapit na, nang ako'y makaliga, di ko siya matagpuan. Sa pinakamaingay ito, ibibigay ko lang. When the night, alright, let's come baby. Oh yeah, at di na tayong hindi ko marinig. O madalas, lumalaban. Ako ba na tinigigil? Come on, here we go. Sa kape, Adriatico, ako ay inaya. Inom daw kami, at siya ang kaya. Kaya kami dalaway uminom ng beer. Inagat ka ang baso, at sabi niya sa akin, cheers! Di ko alam ay meron siyang inilagay. Ako'y bigla na hino, nawala ng aking balay. Nang ako'y magising, aking napansin, magalan ng hotel. Come on! Kaya ang sabi ko na ako, i-split na ako. Pag nabok ko na bebe ko, mahirap to. Wala sa isip ko, ang kanyang bahay. Pag kayo ang maingay, ito ibibigay ko dyan. When the night, alright, let's go baby. Oh yeah, at di na tayong hindi ko marinig. O madalas, lumalaban. Now take it to the sound. Oh darling. Come on. What? Come on! Para hindi kumakata! O madalas! Lumalaban! Bulacan, makinig kayo sa akin! Makinig! Itaas ang kamay! Itaas ang kamay! Sabay! Iwagay! Say eyo! Somebody say eyo! O 12! O madalas! Lumalaban! Nakalinog ingay! Ito ba pinakamaingay? Ito ba pinakamaingay? Ito ba pinakamaingay? Ito ba pinakamaingay? Labing dalawa! Oh, para sa
Bulacan, ang 12 alyansa. Hindi kayo pababayaan. Sino ang pinakamaingay? Thank you! God bless Bulacan! Muli, maraming salamat po, Andy! Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa panglaban, alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipinas. Pagkakaisa ng damdamin hanggang Magandang hapon, Bulacan! Napakaganda nga ng hapon. Ang sarap pala ng simoy ng hangin dito sa inyo. Para tayong nasa abroad at nagpapalamig. Kahit na nabilad kayo sa araw ng matagal habang nag-aantay. Maraming salamat sa inyo lahat. Magpapasalamat po kaming lahat. Ito po ang aking mga kasamahan sa Alyansa. Nagpapasalamat po kami sa inyo lahat upang dahil po kayo'y pinilit niyong makarating. Magsipo muna kayo. At para makita tayo ng kahit ang nasa likod. Maraming salamat. Talaga naman at sabi na nga namin nakakasiguro tayo kapag tayo ay pupuntang Bulacan at San Jose del Monte, makakakita tayo ng ating lahat ng mga ating kaibigan. Kaya nagpapasalamat kami, napakainit ng salubong na ibinigay ninyo sa aming lahat, mga tiga-alyansa na lumalapit po sa inyo at hinaharap po sa inyo ang ating mga magigiting na kandidato para sa darating na halalan para sa Senado. Alam niyo po, ako po nandito po, hindi malakas po ang loob ko na iharap sa inyo ang ating mga kandidato. Dahil napakadali pong ipagmalaki bawat isa po sa kanila. Narinig niyo naman po ang kanilang mga programa, yung kanilang record, yung kanilang nagawa na, at yung kanilang gagawin pa. At alam niyo po, may pagmamalaki din ng alyansa. Na ang alyansa, buo po lahat ng kandidato ng bawat pwesto na mamimili kayo sa halalan na ito, lahat po sila meron po tayong kandidato. Kaya po, ang dahilan po dyan, dahil yung ibang grupo, sinasabi nyo, paano nyo nabuo yung napakaraming tao na para sumama sa inyong alyansa. Yan po ang ibig sabihin ng alyansa. Dahil po kami ay may panindigan. Ang panindigan po namin ay magkaisa at magtulungan at magkapit-bisig upang tulungan ng taong bayan. Kaya po, kami po ay tinawag na alyansa. Dahil kung tignan nyo po ito. Meron pong lakas, CMD. Meron pong ang nationalista, may Nationalist People Coalition, may NUP. Kompleto po. Kompleto po ang lahat ng mga iba't ibang partido ay kasama po natin. Dahil po, isinantabi na muna namin ang aming mga partido para magkaisa, para gawin lahat upang tulungan at pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Narinig niyo naman po ang kanilang mga talumpati at maliwanag na pagka tinignan po natin ang ating mga kandidato, pag inisa-isa niyo po, ay makikita naman ninyo, di kalidad po itong mga grupo na ito. Talaga kung ako man, iniisip ko, kung ako ay tumatakbo bilang senador sa kabilang partido, ay palagay ko, may nervyosin ako ng konti. At sasabihin, pag ito yung mga kaharap ko, ito yung mga nakatapat sa akin na bilang kandidato ng Senado, mapapaisip po ako dahil masyadong mabibigat ito. Masyadong kilalang marunong, mahusay, matalino, masipag, at pinakamahalaga ay nagmamahal sa taong bayan, nagmamahal po sa Pilipinas. Kaya naman po, tignan po natin ang ating grupo kung ano ba ang kanilang mga pinanggalingan, ano ba ang kanilang pinagdaanan. Alam niyo po, 8 dito sa 12 na kandidato natin para sa Senado, 8 po sa kanila ay dumaan na sa Senado. Andiyan po, Senator Cayetano, si Senator Lacson, si Senator Lapid,
Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Tolentino, at si Senator Soto. Si Senator Soto, hindi pangkaraniwan na senador ito. Naging Senate President. At alam niyo po, nung ako'y senador, siya po yung Senate President namin. At kaya naman masasabi ko na nung panahon niya, maayos ang takbo ng Senado. Dahil magaling po siya. Magaling po siya humawak ng Senado, nakakahanap siya lagi ng kompromiso kahit na nagtatalo-talo po kami. Malamig po kasi masyado ulo nito, kagaya lagi niyang sinasabi. Madali naman akong kausap eh. Hindi lang niya sinasabi yun, totoo po talaga. Kaya magaling na naging Senate President ang ating butihing Senator Tito Soto. Ang pito naman sa ating mga senador ay dumaan naman sa mababang kapulungan sa House of Representatives, naging congressman po. At sila po ay matagal nang nasa legislatura. Andiyan po ang Congressman Abalos, Congressman Bimay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, at Congressman Villar. Tama naman, dahil yung mahalaga po na kapag kayo ay kayo ay isang senador na nauunawaan ninyo kung ano ang patakbo sa mababang kapulungan upang maging maayos ang pagpasa ng ating mga batas, upang maging maayos ang proseso sa pagdidinig. Yun po ang mga mahalaga na tinatawag na karunungan na para sa nakadaan na po sa ating legislatura ay kabisadong na po nila yan. Hindi po, ang apat naman po ay nagsilbi sa kabinete o cabinet level na kanilang posisyon. Ang una po dyan ay si Secretary Abalos. Si Ben-Hur po ay naging Secretary ng DILG. Pag-upo ko po ay aking iniisip. Sabi ko, sino kaya ang dapat natin ilagay bilang Department of Interior at saka Local Government? Ika ko sa sarili ko, titignan natin kung sino sa madami na marunong talaga at nakakaunawa sa mga issue na hinaharap ng ating mga local government. At naisip ko, meron daw, balita ko, may mayor ng Mandaluyong daw na magaling. Kaya nandiyan po, ginawa ko nating secretary ng DILG, si Secretary Ben-Hur Abalos. At si Senator Tulfo din, ay siya din po, ay sinabi, naisip ko, nung pag-upo ko, iniisip ko, sino ba talaga ang nakilala na walang ginawa, kung nagsisilbi sa publiko, walang ginawa, kundi tumulong sa mga nangangailangan, walang ginawa kundi magtrabaho para yung ating mga kababayan na nasa lanta sa mga krisis, yung ating mga kababayan na naghihirap, na namumulubi, sino ba ang magaling tumulong dyan? At kaya po pinili po natin si Secretary Erwin Tulfo na ilinagay po sa DSWD. Andyan din po si Senator Tolentino na dumaan ng MMDA. Alam niyo naman siguro yung MMDA. Yung MMDA, Metro Manila Development Authority. Mahirap po na trabaho yan. Dahil po, pagkakaisa mo, lahat po ng mga iba't ibang lungsod, lahat ng iba't ibang bayan ng Metro Manila, na ipagkakasundo mo lahat yan. At para magawa ng maayos ang patakbo ng traffic, maayos ang daloy ng traffic, maayos ang law enforcement, maayos lahat ng mga plano para pagandahin ulit ang patakbo ng MMDA. Yan po ang naging trabaho po ni Senator Tolentino. Pero lumampas po siya sa Metro Manila dahil di ko po makakalimutan noong tinamaan ang Region 8, Region 7, Region 6 ng Yolanda. Kami po, ako nasa Tacloban po, nag-aantay kami, nagmamakaawa kami sa national government na magpadala ng tulong dahil sa dami ng pangangailangan. At alam niyo po, nagulat na lang po kami. Bilang isang araw, may nagsabi sa amin, nandyan si Chairman Tolentino, dala-dala yung mga heavy equipment ng MMDA. Sila po ang nauna na nakarating. Ganyan po ang serbisyo na binigay po ni Senator Tolentino. Ang isa pa po na humawak ng pagtulong sa pagdaan po ng Yolanda ay si Senator Ping Lacson. Dahil siya ang dinagay na namuno ng Yolanda Rehabilitation Commission. Yung po naman ay nakalampas na yung bagyo, paano patatayuin ang mga bahay, saan natin ilalagay, anong mga natutunan natin na huwag natin maulit para hindi tayo mabaha ulit. Lahat po, plinano po ng rehabilitation, Yolanda Rehabilitation Commission, plinano po ni Senator Ping Lacson. Pero Senator Ping Lacson, hindi lamang yan ang naging katungkulan yan. Si Senator Lacson, naging hepe ng Philippine National Police. At kung maalala ninyo, ang una niyang sinasabi, ang una niya pong ginawa, pinagsusukat niya yung mga tiyan ng mga pulis. Tinitignan niya kung masyadong mataba, ibig sabihin hindi nagtatrabaho, pinag-jogging niya. Ngayon, wala ka nang makita ng malalaking tiyan dahil inayos na po ni Senator Lacson.
At nung panahon ni Senator Lacson, yung acceptance, yung approval rating ng PNP, ng mga pulis natin, ay napakataas. Hindi na po naulit yung ganung klaseng rating nung nangyari nung panahon ni Chief PNP, General Lacson. Alam na po nila, makita mo, pagkatitignan nyo po, maliwanag na maliwanag. Alam na po nila pala ang trabaho sa gobyerno. Alam na lang. Wala na, ito yung mga klaseng tao, mga klaseng nasa sa servisyo publiko na hindi basta, kung minsan hindi na lang nagsasalita at basta ginagawa na lang ang trabaho. Yan po ang mahalaga. Huwag tayong nakikinig ng mga puro dada ng dada. Dapat ang hinahalal natin ay puro gawa. Pupunta sila sa Senado, hindi upang manggulo, hindi upang magtalunan doon sa kanilang kapwa senador o kung kani-kanino pa. Sila ay nandyan sa Senado upang magkaisa at ipagbuo ang magagandang batas na kinakailangan ng taong bayan. Yan po ang estilo ng ating mga kandidato. At tignan naman po natin local government. Dahil mahalaga po na kahit kung nasa Senado, kailangan po maintindihan ang lagay ng ating mga local government units. Kaya naman po, mabuti naman, meron po tayong 3 rito na naging gobernador ng malaking probinsya. Ang nauna po, ang aking kapatid, naging Governor Marcos po ng Ilocos Norte. Si paring Lito Lapid naman, naging governor naman ng Pampanga. Na ngayon, kung makita po ninyo, ang ganda-ganda na po ng Pampanga, talagang bumubulusok ang mga negosyo doon at gumaganda ang trabaho para sa mga tao. Nasimulaan po yan ng butihing Governor Lito Lapid. At siyempre, yung ngayon, ang pangalawang pinakamalaking probinsya ay hinawakan naman po ng Governor Bong Revilla ng Cavite. Siya po ay nakita ko kung nakakatiyak naman ako na marami sa inyo nakakabisita dun sa kanila sa Cavite. Nakita naman ninyo kung ano yung progreso, anong pag-uunlad ng Cavite. Yan po ay naging trabaho niya mula nung siya ay naging vice-gobernador, naging gobernador, naging senador, patuloy po ang kanyang trabaho. Kaya makita niyo naman, napakaganda ang mga naging matagumpay na proyekto at programa na sinimulan ng ating 3 magaling na gobernador. Meron din tayo mga mayor. Tatlong lungsod na malalaki. Unang-una, si Mayor Benhur Abalos ng Mandaluyong. Yan po nung panahon po ni Mayor Abalos, nung panahon ni Mayor Benhur, na mayor siya ng Mandaluyong. Marami pong natanggap, pagkikilala, binigyan po siya ng mga aming premyo dahil sa magandang patakbo niya sa Mandaluyong City. Kaya po makikita naman po ninyo, maliwanag na maliwanag, naiintindihan niya ang patakbo at alam niya ang lagay at ang pangangailangan ng bawat isa. Hindi lamang yung mga malalaki na tao, malalaking negosyo, kung hindi ang bawat kababayan niya sa Mandaluyong, bawat kababayan niya sa Pilipinas. At naging mayor din po si Senator Tolentino, mayor ng Tagaytay. At alam niyo po, si Senator Tolentino po, walang ginawa po yan, kundi alam niyo, maraming iniisip nila na kapag ikaw ang naging mayor ng isang syudad na napakayaman, napakadali ng trabaho, hindi po totoo yun dahil karamihan po ng malalaking negosyo ay nandyan sa Makati. Kailangan po na mapagbutihan ang patakbo ng Makati, ng pamahalaan ng Makati upang patuloy na susuportahan siya at pupuntahan. Lalagyan po ng investment yung Makati City. Tuloy-tuloy nga naman ang nangyari. Ganun na nga ang nangyari sa Makati City. Tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga malalaking negosyo. Tuloy-tuloy ang pagparami ng trabaho. Tuloy-tuloy ang kanilang mga benepisyong natatanggap sa Makati City. Yan po ay ginawa, yan po ay trabaho ng ating Mayor Abby Binay. Alam mo pa, baka naman po isipin ninyo na lahat po ng ating kandidato ay galing Maynila, galing lamang sa Luzon. Ay hindi po totoo yun. Tignan po natin. Ay unang-una, ang ating kinikilalang kampiyon ng buong mundo, hindi lamang Pilipinas. Si Manny Pacquiao na tiga Bukidnon, Sarangani, Jensan. Alam po, nandyan po siya at nakikita na sumisikat ngayon yung kanilang lugar. Dahil nakikilala, nandyan, tiga doon pala yung Manny Pacquiao. Tiga doon pala. Kaya tignan natin. Ngayon, nakikilala na. Ang mga pinupuntahan na po, dinadayo na po. Ang Jensan, ang Sarangani, dahil po, pinasikat po ng ating Senator Manny Pacquiao. Andyan din po,
si Senator Erwin Tulfo. Siya po ay laking Davao at saka Sulu. At siya ay nandun dahil doon po nadestino ang kanyang ama na sinusundan niya at yung aman po niya ay naging bayani po ng ating bansa. At huwag po natin makakalimutan na meron po noon na Senator Vicente Soto, yung unang Senator Soto po. Ang unang Senator Soto po ay sa Cebu naman ang pinanggalingan. Kaya po yung mga ninuno po ni Senator Tito Soto ay siguro siyang lalo na nung kabataan niya, madalas siyang nandun. Kaya siguro naman, alam naman niya uli kung ano ang kalagayan ng ating mga kaibigan sa Visayas. At alam niyo po naman, kami po ni Aimee, na aking kapatid, si Senator Aimee, ang nanay po namin ay si Imelda. Si Imelda, 100% waray naman po yan. Kaya kalahati po sa amin waray-waray man ini. Kaya makikita po ninyo. Kaya po, nasa puso po namin. Ang aming taga-probinsya, ang aming kaprobinsya, nasa puso na po namin. Ang aming mga kaibigan, sa aming mga kamag-anak, doon nang nanggaling sa Leyte at sa Samar. Lahat po ng mga waray-waray. At baka hindi nyo po nalalaman na ang mga ninuno po ni Camille Villar ay mga Ilonggo naman. Kaya naman po, isa po, talaga naman yung batang yan, laging umiikot, laging nagtatanong. Ang ginagawa, naiba si Camille, hindi siya masyadong nagtatalupati. Ngunit ang ginagawa niya, iba, kabaliktaran, siyang nagtatanong sa tao. Hindi niya sinasabi sa tao, ito yung kailangan mo, ito yung kailangan mong gawin. Ang laging ugali niya, nagtatanong po, ano po ang kailangan ninyo? Ano sa palagay niyo ang kailangan gawin? Yan po ang mga kailangan natin sa Senado, ang nakikinig sa tao, hindi linilektsura ng tao. At dagdagan po natin ng mga kwalifikasyon itong grupo natin. Apat po sa kanila ay abogado. Andiyan po si Attorney Abalos, Attorney Benharo Abalos, practicing lawyer po yan bago po siya na naging mayor. Si Attorney Abby Binay, magaling po na abogado yan. Alam niyo po si Abby Binay, yan ang kasama ko, katabi ko, yan ang seatmate ko sa Kongreso. Pagka hindi naman tayo abogado, kaya pagka meron kailangan malaman tungkol sa batas, sisikuhan ko na muna si Abby. Ano ba talagang sagot dito? Yan, tuturuan ako. Magaling po yan, napakatalino. At nandiyan po si Senator Cayetano, abogado rin. At siya po ay napakaganda sumulat ng batas dahil nga sa tinatawag na kanyang legal training. At kung makikita po ninyo ang mga batas na naging author siya, makikita po ninyo kung gaano kaganda sa sumulat at kung gaano katama ang kanyang mga sinusulat na batas. At kagaya na po ng sabi ko, si Attorney Tolentino, attorney po yan. At kagaya nga ng pagka-attorney niya, talagang kagaya na nasabi ko, lagi nag-aaral po. At kaya naman, kahit na anong itanong mo sa kanya tungkol sa batas, kahit anong tanong mo sa kanya tungkol sa politika, kahit ano ang itanong mo sa kanya tungkol sa mga research na medyo mahirap na kung minsan tayo tinatamad na tayo magbasa ng ura-urada, hindi po napapagod yan. Si Attorney Tolentino, isa pa pong abogado sa ating grupo. Ang mga kababayan, maliwanag na maliwanag. Siguro naman sa mga narinig ninyong talumpati sa ating mga kandidato, siguro naman po narinig ninyo sa kanilang mga pinapangarap para sa ating bansa na maliwanag na ang tinutunguhan po ng alyansa ay ang kaunlaran at ang kapayapaan. At kaabutin po natin yan kapag tayo ay magkaisa. Kaya po, ito po na siguro ay isa sa pinakamagandang halimbawa na ihaharap namin sa taong bayan ng pagkakaisa, nagtutulungan para po makapagserbisyo sa tao. Ang kailangan po natin ay ang mga solusyon, hindi po ang mga maiinit at malalakas na mga masasakit na salita. Ang kailangan po natin ay mga solusyon para sa problema na hinaharap natin. Ang mga kandidato ng alyansa, kasama natin sa pagtataguyod ng interes at kapakanan ng bawat Pilipino. Ipapaglaban natin ang ating soberanya at karapatan sa pamamagitan ng magandang diplomasya at dignidad. Ngunit, wag ho sila kahit sino pong magkamali. Huwag nilang aakalain na tayo ay papayag na kunin sa atin na kahit isang isla, kahit isang bato na nasa teritoryo natin, alamin nila lahat, hindi po tayo papayag at wag tayo susunod sa kagustuhan ng ibang tao, ng ibang bansa.
Kahit na maliit lang tayo mga Pilipino, kahit maliit lang ang Pilipinas, palagay ko wala nang kasing tapang sa mga Pilipino. Hindi na sa laban naman kontra sa krimen at sa droga. Ito po ay aming paniniwala. Ay hindi naman po kailangan na pumasok tayo sa kaharasan na maraming nasasaktan, na maraming pinapatay, na libo-libo na Pilipino ay hindi na natin nahanap at nawala na lang bigla. Yan po ay hindi po sa amin, ay hindi po tama para sa amin yun. May tamang paraan para tiyakin ang kapayapaan at kaayusan. Yun ay sa pamamagitan sa buo na suporta sa ating mga kapulisan, sa ating mga local government units. Dahil sila po ang talagang namamahala na matiyak na maganda ang takbo ng buhay, na ligtas ang ating mga kababayan at hindi sila kailangan mag-alala na sila ay masasaktan, sila ay mananakawan, sila ay papatayin. Sa ekonomiya naman at sa trabaho, hindi natin kailangan umasa sa mga illegal na mga gawain kagaya po ng pogo na ginawang pugad ng pagsasamantala sa ating mga kababayan, naging pugad ng karahasan. Kaya po tayo binan na po natin yan at hindi po tayo papayag na babalik yan dahil nakita na natin na napakasama ang nangyari sa ating mga kababayan dahil po dyan sa pogo. Ang solusyon po ay hindi sa mga illegal na gawain. Ang solusyon po ay nasa tunay na trabaho, nasa magandang kabuhayan at suporta sa maliliit at sa mga nangangailangan. Magkaisa po tayo at mamili po tayo na alam natin na tuloy-tuloy magtatrabaho, na itinaya na nila ang kanilang buong buhay upang magserbisyo sa Pilipino. Itong ating mga kandidato, napakahaba na po ang kanilang record na nagsiservisyo sa Pilipino. At hindi lamang sila nakaupo na sa matataas na posisyon. Ngunit siniseryoso po nila ang kanilang katungkulan at gumawa sila ng maraming maganda upang pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino, upang pagandahin ang Pilipinas. Yan po ang hinaharap po natin. Ito po ang mga ating kandidato para sa darating na halalan, ating mga kandidato para sa Senado. Mabuhay po ang alyansa sa bagong Pilipinas. Mabuhay ang Bulacan, mabuhay ang Pilipinas.